Last week, sa Pasyal Tayo, mas kinilala natin ang Medan through our visit sa Museum of Northern Sumatra. Pagkatapos ay tinikman natin ang isa sa specialty ng mga katutubo sa probinsyang iyon. Next, we went for a short side trip sa Singapore at Malaysia to end our trip. This week naman, we are back sa Pinas and this time, we will visit an island sa Mindanao, ang Camiguin. So sit back, relax, at let's enjoy this 30 minutes of Pasyal Tayo. Pasyal tayo, tara na. Ikutin ang mundo, simula Pilipinas sa Asya man o saan bansa. Saya at kwento, sama-sama. Pasyal tayo, nood na. Bawat lakad, bagong alaala. Tara na, wag na mag-antay. Pasyal tayo, sabay-sabay. Mabuhay, sir. Welcome to Paras Beach Resort. Thank you. Thank you, sir. So guys, welcome sa Pasyal Tayo. Nandito tayo ngayong araw na ito sa isla ng Camiguin. At tara, samahan niyo akong libutin ito. Tara, pasyal tayo. Welcome to Camiguin, isang isla na probinsya na matatagpuan 10 kilometro mula sa mainland Mindanao. Ito ay pangalawa sa Batanes bilang pinakamaliit na probinsya ng Pilipinas. Kilala ang probinsyang ito sa Lanzones at bilang the Island of Fire. Dahil alam nyo ba, mayroong 7 bulkan dito sa loob ng maliit na islang ito. At kasama na rin dito sa bilang ang aktibong Mount Hibok-Hibok. May ilang paraan para makapunta dito sa Camiguin. Pwede kang magbarko mula sa Misamis Oriental o di naman kaya ay mula sa Hagna, Bohol. Pero ang pinakamabilis ay ang ginawa natin kung saan nag-eroplano tayo papunta dito. Mula Maynila ay sumakay tayo ng eroplano papuntang Mactan, Cebu International Airport. At dito tayo nag-connecting flight papunta sa Mambaho Airport sa Kapitolyo ng Camiguin. At madali mag-transfer flight dito dahil meron na siyang dedicated gate na hindi mo na kailangang mag-exit na pre-departure area. So, from the plane, punta dito sa pre-departure area ng Terminal 1, siguro around 5 minutes lang. Medyo mahaba, medyo malayo lang yung nilakad natin kasi. Ang flight from Cebu to Camiguin is just less than an hour. So napakabilis lamang. May kaliitan ang Camiguin Airport, ngunit maganda ang itsura nito mula sa labas. Sinalubong pa nga tayo kasama ang mga pasahero ng isang cultural dance mula sa isla. Maulan ang panahon ng ating pagdating, ngunit maaliwalas naman ang pagtanggap sa atin ng mga tao dito. Kung ating mapapansin, tahimik na isla ang Camiguin, parang Batanes. Di kagaya ng nakagisnan natin sa Siargao, Boracay, Bohol at iba pa. Camiguin Island po sa 64 kilometers lang po siya po around the island po. Opo, and then we have
5 towns in the island po, and then Mambahaw is the capital town in Camiguin. And Mambahaw, and then we have Catarman, Sagay, Ginsiliban, tsaka Mahinog po, sir. When you go around in Camiguin po, sir, in the main road lang po, 1 hour and 30 minutes lang po ganyan. Sa conferential road lang po siya. We have now arrived sa ating destination. Now, this is my first stop. So nandito tayo sa Yumbing area. Itong Yumbing area, ito yung kanilang pinakasentro, tourist capital. Kasi dito, karamihan ng mga hotels and kainan, convenience store na nagbubukas from 5 a.m. to 10 p.m. And that's it. Sa central ng Mambahaw naman, makikita ninyo meron dito isang mall. Kagaya din dito, may mga ilang establishmento. So, typical na maliit na bayan lang talaga ang Camiguin. If you're looking for big malls, if you're looking for, akala mo nasa Cebu ka or Davao, wala kayong mahanap na ganyan dito. Magpunta na lang kayo sa Cagayan de Oro, which is just 2 hours away by boat. So now, let's start to travel around Camiguin. Tara, pasyal tayo. So ano ang una natin pinuntahan? Siyempre, ang Welcome to Camiguin marker na matatagpuan sa gitna ng Mambahaw. It's just a simple marker sa gitna ng plaza. Pero ayun ang magpapatunay na nakarating ka na sa islang ito. Alam nyo ba guys, dito din sa harapan ng marker na ito, ginagawa ang special program for the Lanzones Festival. Next on our list is the Katungan Mangrove Park. Medyo malayo ang travel nito from Mambahaw area. Pero pagdating naman ninyo doon ay grabe, very relaxing dahil ang daming bakawan o mangroves na nakapaligid doon. So meron siyang small walkway doon at sa kabilang dulo is pwede kang lumangoy sa dagat or meron ding mga small cottages area if you just want to, stay for a while, kumain kasama ng pamilya, i-enjoy ang inyong relaxing time here in this island. Alam nyo ba, buhay na buhay ang marine life dito. Merong mga mud skipper, mga crabs, at ilang klase ng mga isda. Next on our journey is the Katibawasan Falls. Dito naman sa Katibawasan Falls ay isa siyang mataas na waterfalls in which sa ibaba ay po pwede kayong lumangoy. Pero mind you, napakalamig ng tubig dito. Alam nyo ba guys, mayroon itong 250 feet water drop. At ito ay isa sa pinakamataas na single drop waterfalls sa ating bansa. Ipababa kayo para lumangoy ay meron itong 100 to 200 steps. Pero always mag-ingat dahil madulas ang mga natural rock na at the same time hagdanan nito. Next is the Camiguin LGU pasalubong area. Very short travel lang ito from the Mambahaw City Center or Mambahaw Poblacion. Dito kayo makakabili ng mga best and affordable souvenirs na magsasabi na nakarating kayo dito sa Camiguin. At syempre, ang huli naman natin pinuntahan sa ating pamamasyal on our first day dito sa Camiguin is the Ardent Hot Spring Park. Dito ay merong mangilan-ngilan na swimming pool na merong iba't ibang levels of temperature. Before, ang pinakamainit ay matatagpuan doon sa pinakataas na pool. Pero ngayon ay nahandoon na sa pinakababang pool kung saan natin sinubukan. Hindi lang siya ganong kainit than before. Kung ikukumpara nyo siya sa
kape is parang iyong binantuan na ng tubig. The temperature was 32 degrees Celsius. Hindi siya ganun kainit. Pero maganda ito sa ating balat at kung meron kayong mga sugat or meron kayong mga karamdaman kasi dahil meron itong traces of sulfur na maganda sa ating balat. Guys, sa ating pagbabalik ay samahan ninyo ako sa day 2 ng ating pamamasyal dito sa Camiguin, the Island of Fire. Magbabalik po ang pasyal tayo. Isa sa di natin napapansin sa mga daanan ang mga hayop, kagaya ng mga aso, pusa at iba pa, na karaniwang nagiging dahilan ng kanilang pagkapilay o di naman ay pagkamatay. Ang mga hayop ay may buhay din kagaya natin, kaya atin silang alagaan at mahalin. Please be cautious and always break for animals.